Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Long time no see po mga ka-listeners. Nandito naman po ako. It's Thursday today na ngayon ay February 27, 2025. So, yun nga po, no? Di talaga ako makatulog kasi naalala ko po yung aking tatay. Alam niyo po kasi gusto ko lang po i-share sa inyo. Siguro para kailangan ko rin i-vlog to para magkaroon na rin ng record sa nangyari, hindi ko makalimutan. So, yun nga po, may tatay po ako na siya po ay nasa probinsya, sa Santa Ana, Cagayan Valley. Siya po ay halos 6 na taon mahigit na yata na nandun, nakahiwalay po siya sa amin. So, yun nga ang nangyari nitong February 21. So, bagong lahat, yung tatay ko is nandun. Naghahanap buhay, nagtatanim po siya ng palay, gulay, mga prutas, ayan. Kasi meron po, yung family po namin is, meron po kaming kaprasong lupa doon na 2.2, lupa po ng father side ko. Ayan, yun po yung binabantay ni tatay, nagtsatsaga siya doon, nagtitiis siya doon, para mapangalagaan nga po yung pagmamayari po ng family namin sa father side na lupa. Kasi may mga tao po doon na nag-trespass po doon, inaangkin po yung lot doon. So, ang nangyari, ito nga po, no, tagal na niya doon, nagtitiis. Meron po siya doon kapitbahay na talagang inaapi-api siya. So, recently, nung mga nakaraan, siguro 2 to 3 years ago na, ginawa po nung kapitbahay nila ay binakuran yung right of way ni tatay. So, ang tendency ngayon, umiikot-ikot siya. Umiikot si tatay para lang makapasok dun sa property. Ngayon, yun. Tapos, recently lang, nung February 21, ang nangyari, dahil siguro, napapagod na si tatay na umiikot, dumaan siya dun sa pinaka barbed wire na ginawa po nung kapitbahay namin. Ang nangyari nung February 21, siguro, dahil tumawid nga po ng barbed wire, na bakod po, property, ang ginawa po nung kapitbahay na yon is talaga sinugod si tatay dun sa lupa namin. Ginawa niya, may dala po siyang itak. 21 po yun eh. May dala pong itak, and then sinugod po niya yung tatay ko. Matagal na po kasing may inggit po yung kapitbahay na yon dun sa tatay ko, sa mga pananim niya na siguro nakikita maganda yung pananim, malago, ayan, malago yung mga gulay. So, recently lang, talagang sinugod niya si tatay na yung may dalang itak. Talagang ninervyos po kaming lahat. May mga anak niya. Buti na lang talaga nung sabi ni tatay namin is nung siya po ay sinugod is nanalangin siya agad-agad, instantly. Sabi niya, tulungan mo ako, Ama. Kaya simula po noon, hindi po napano, walang nangyari sa katawan ni tatay. Pero nagkaroon pa rin po siya ng sugat sa kanyang paa, kanyang mga daliri. Nagkaroon din po siya ng trauma dun sa nangyari. Kaya ang nangyari ngayon is nagpa-medical siya, nagpa-blatter siya. Kaya nga lang, ayun, dapat sabi namin kailangan is wag pabayaan na hindi matapos yung kaso. Kailangan mapatupad yung hustisya sa nangyari sa kanya, na physical and mental trauma. Hindi siya nakakapaghanap buhay. And then, kanina kausap ko lang yung tatay ko, sabi niya is sumasakit daw yung ulo niya, nahihilo siya. Kasi nga, bukod dun sa may dalang itak, buti na lang hindi na itama yung itak dun sa katawan ng tatay namin. So, ang sabi ni tatay, kaya daw sumasakit ulo niya, kasi nung nagpambuno sila eh, yung bang nagrambulan ganyan, nung matanda yon, na sumugod sa tatay ko, nagrambulan daw sila, and then sinuntok yung ulo niya. So talaga no choice kami kundi
talagang pauwiin na yung tatay namin dito sa Maynila muna, pansamantala tumira habang inaayos yung kanyang pag-file po ng complaints dun sa presinto. Ito po yung nangyari pala sa Santa Ana, Cagayan Valley. So, napakalayo mga ka-listeners. Hindi namin siya agad mapuntahan. Nandito kami sa Manila. Awang-awa kami sa tatay namin na naghahanap buhay. Almost, weekly, nagpapadala po yun ng gulay sa aming magkakapatid. Mula sa kanyang mga pananim. So, ngayon, hindi na siya makapaghanap buhay. Hindi na siya makapagtrabaho. Dahil sa takot na baka kasi anytime, apihin na naman siya doon or may mangyari na naman sa kanya doon. So, nilisan niya yung mga malalago niyang pananim doon, mga gulay niya, lilisanin niya, tapos, hindi siya makakapaghanap buhay dahil, yun nga po, sumasakit yung ulo niya. Kaya nga sabi ko, pag nakarating siya dito, agad-agad ipapa-check up po siya, x-ray and CT scan dito sa hospital na pinagtatrabaho namin. Yun, pag may result na, talagang pupuntahan namin yung gumawa sa kanya, yung bumalang hiya sa kanya doon sa Cagayan. Well, sa tulong, buti na lang hindi siya pinabayaan ng Panginoong Diyos. At doon sa gumawa sa kanya, kilala ko po kayo, napakalupit nyo sa yung kapwa. Matagal na kami nagmamakaawa na huwag naman sana ninyong pahintulutan na mahirapan. Yung tatay namin, malayo siya sa kanyang pamilya. Pinakiusapan namin kayo na sana po ay buksan naman yung right of way para hindi umiikot yung tatay namin. Pero hindi nyo kami pinagbigyan. That was, I think, 1 year ago nung pumunta kami sa Cagayan. So, at ngayon nangyari na yung kinakatakutan ko noon pa na, yun nga, pinagtangkaan nyo yung buhay ng tatay namin. Hindi pwedeng mapabaliwala yung pagtatangka nyo sa buhay ng tatay namin. Hindi po kahit nag-iisa siya dyan is mababaliwala yung ginawa nyo sa kanya. Kilala ko po kayo. Kilala ko kita na gumawa nito. Hindi pwedeng mabaliwala yung pagtatangka nyo sa buhay ng tatay namin. Hindi pwede. Matagal nyo na siyang inaapi. Kaya matagal na. At ngayon, buhay. May mga anak siya dito na maliliit. May mga anak siya na umaasa sa kanya. May mga kapatid yan. Okay? Maraming magtatanggol dyan. Hindi pwedeng mabaliwala. Kaya ihandaan nyo yung sarili ninyo. Okay? Hindi porket mayaman kayo, kaya nyong bayaran yung batas. Lahat ng mga taong babayaran ninyo na nasa serbisyo ay talagang hindi pwedeng hindi mahayag. Kung sino man yung inyong babayaran dahil may pera kayo, hindi, batas ang mananaig. Hindi kami papayag ng kanilang mga anak baliwala yung pangwawalang hiya ninyo sa tatay namin. Halos patayin nyo siya, pinagbantaan mo yung buhay niya. Hindi pwedeng hindi ka namin makasuhan. Hindi yun minor physical injury lang. Hindi yun maliit na bagay lang. Buhay ng tatay namin yun eh. Hindi namin yan pwedeng isuko. Masakit para sa aming kanyang mga anak, ang ginawa nyo na pagbabanta sa buhay ng tatay namin. Kaya, humanda po kayo. Yun, yun nga, nagkaroon siya ng taga dito sa kanyang mga paa, kamay. Ngayon, iniinda niya yung sakit ng ulo niya. Paano kung magkaroon ng trauma sa kanyang sa kanyang bungo? Okay? Hindi niyo na maibabalik yun. Kaya, bukod sa sa batas ng tao, mananagot din kayo sa batas ng Diyos. Tandaan niyo yan. Kung halimbawa, hindi man namin makamit ang hustisya sa ngayon, ang Panginoong Diyos na lang bahala sa inyo. Nakakaawa rin kayo. Basta wala kaming ginagawang masama. Ang tatay namin, mag-isang namumuhay doon, nagtitiis para sa pamilya. Pero ganun pa ang ginawa niyo. Okay? Humanda po kayo. Yun. Pasensya na po kayo mga listeners. Linag ko to kasi gusto ko lang magkaroon ng record
Okay, February 21, nung pinagtangkaan yung buhay ng tatay namin doon sa kanyang kubo na kung saan siya namamalagi, doon sa lupa, doon sa Cagayan Valley. Pinuntahan siya. Well, trespassing, attempted murder, premeditated murder, at assault, physical injury, napakarami naming pwede ikaso sa kanila. Kaya, sana, soon, makuha namin yung hustisya. Hindi pwedeng baliwala lang ang lahat. Sa mga pulis na sinasabi nyo na baliwala lang, minor physical injury lang yung nangyari sa tatay namin, hindi. Mag-ingat-ingat po kayo. Hindi pwedeng malay nyo. Kasi yung gumawa po nito sa tatay namin is may kaya eh. Kayang-kaya kayong bayaran. Pero tandaan nyo, hindi pwedeng masettle yan ng lang, thank you lang. Pinagtangkaan niya ang buhay ng tatay namin. Ayun. Pasensya na kayo mga ka-lizard, kakaibang vlog ito. Pero hindi ko talaga matanggap bilang anak hindi ko matanggap yung ginawa nila sa tatay namin. Kaya sana makita ko agad-agad yung tatay ko. Maipa-CT scan ko. Makita ko yung mga injury niya. Para magkaroon po kami ng another record. Ayan. Pasensya na po. Ganti na lamang and salamat po.